Deal time guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mo masisibak ang babae sa first date pa lang. Bago kayo magtatalon at magdiwang lahat dyan, gusto ko munang malaman ninyo na yung mga babae na pwede nating masibak sa first date ay yung mga uri ng babae na meron lang high interest sa atin. Ibig sabihin, kung tingnan ka niya, ay nasa 7, 8, 9, or 10 ka. Ibig sabihin, yun yung rate mo in a scale of 1 to 10. Okay? Ibig sabihin, yun yung kartada mo. Hindi ka pasang-awa lang. Hindi yung 5 or 6 lang ang rating mo sa kanya. Okay? So, kung yung babae, pag yaya mo ng date, tapos ang reply niya sa'yo, susubukan ko o kaya titingnan natin, okay? Pag ganun yung mga reply niya sa'yo o response niya sa'yo, o let's say, in between ng dates, ni hindi siya nagme-message sa'yo, ni hindi man lang nag-i-initiate, ni hindi man lang nag-good morning, ni hindi ka man lang kinakamusta, yung babae na yan, hindi siya katulad ng mga babae na sinasabi ko. Which is yung mga babae na may high interest. So, ibig sabihin, kung yung babae walang high interest sa'yo, siya ay may low interest. Pero, ito ang thing dyan. Hindi porke yung babae ay walang high interest sa'yo, hindi mo na masisibak. Masisibak mo pa rin. Yun nga lang, hindi sa first date. Yung mga babae na masisibak natin sa first date, again, ay yung mga may high interest lang. Pero yung mga may low interest, magagawan pa rin natin ang paraan yan. Okay? Magagawa pa rin nating masibak yan. Yun nga lang, hindi sa first date. Maaring sa second date hanggang sa third date. Dahil tayong mga alpha males, meron tayong tinatawag na 3-date rule. Okay? Na pag hindi pa nangyari yung sibakan sa first, okay lang. Hindi na naman nangyari sa second, okay lang. At kung sakaling hindi pa rin mangyari sa third, mag-move on na tayo sa susunod. Pero hindi ibig sabihin ng mag-move on tayo sa susunod, kakalimutan na natin o basta na natin itatapon o ibablock natin at lalong hindi tayo mababutthurt dahil tayong mga alpha males, hanggat yung babae na yan ay humihinga kahit na hindi pa tayo mahal o hindi talaga tayo type o kahit na sabihin pa natin bastos, hindi natin tinatapon yan. Dahil yung mga yan, ang tawag natin dyan ay reliable pussies. Okay? Kumbaga yung kung nandiyan sila o kung kailan nila matripan tayo na dumating ang time na let's say baka kaya siya hindi kumukontak dahil may boyfriend o baka kaya hindi pumapayag noong mga time na yon let's say magulo pa yung utak niya, baka meron siyang dinidate na iba o let's say baka kaka-break lang nila ng ex niya, hindi pa siya masyadong nakaka-move on. Okay? So baka noong mga time na yon hindi pa siya ready talaga na papasukin sa kanyang hotel ang kanyang guest na si Manoyski. Okay? So kung hindi pa noong mga oras na yon, hindi tayo magagalit. Hindi tayo mababutter. Instead, ang gagawin natin ay hahayaan lang natin siya. Okay? So yun yung mga may low interest. Pero yung mga may high interest, yun yung mga babae na madadali natin sa first date. Okay? Again, hindi po pwede na yung mga babae na tinutukoy ko ay yung kung tingnan ka ay hindi yung 5 or 6 ka lang. Kailangan ikaw ay 7, 8, 9, or 10. Okay? Pero mga G's, hindi porke may high interest yung babae sa'yo, ibig sabihin, masisibak mo na agad. Okay, pakinggan nyo ito mabuti. Hindi porke may high interest yung babae, ang ibig sabihin ay masisibak mo na agad. Bakit? Dahil, mga G's, kapag ikaw ay may nagawang hindi maganda
o kaya may nasabing hindi tama sa babae na to, maniwala ka sa akin, yung malaking possibility o yung interest niya na napakataas sana sa'yo, pwedeng bumagsak kapag meron ka nasabing hindi maganda. Kaya nga, kung ang babae ay may high interest sa'yo, at yun nga, nagme-message sa'yo palagi, o pagkatapos mo mag-set ng date, o nung nag-set ka ng date, niyaya mo siya ng date, pumayag siya kagad. Tapos pagpayag niya, in between ng mga days na yon, nagme-message siya sa'yo. O so kung ganun yung babae na nagpapakita na interesado siya sa'yo, sigurado may high interest yun. At kung ganun yung babae, dapat manahimik ka lang. Hindi mo sinabing huwag kang magsalita, pero huwag kang magbigay ng information mo kung kinakailangan, kung actually nararapat lang talaga na wag kang mag-message sa kanya. Okay? Pero kung let's say, sakaling meron siya tinatanong na something important, then you can go ahead and trade messages or messages with her. Okay? Dahil, by the way, meron tayong advanced chat or text gaming dito sa channel ko na nilikha ko din na pwede nyong gamitin, pero still, dyan sa advanced gaming na yan, hindi ko in-advocate o hindi ko tinuro sa inyo na makipagpalitan ng message palagi. Why? Dahil gaya ng sabi ko sa inyo, hindi porke may mataas na interest ang isang babae ay hindi na babagsak ang interest nito. O posible na kaagad na kayo mag-bolt in na. Okay? Hindi ganun yun. Okay? Dahil sa isang pagkakamali mo lang, pwedeng mawala ka agad yan. Nandiyan yung, let's say, masyado ka nagper-pursue, message ka ng message. Kumbaga, dahil ganito kasi ang mga G's pagka ikaw, message ka ng message sa babae, nakapag-set ka na ng date, ang pinapakita mo sa kanya, insecure ka. Dahil kailangan mong ipaalala ang sarili mo sa kanya para lang mapapayag siya o para lang hindi kanya makalimutan bago kayo mag-date. So doon bumabagsak ang interest niya. Dahil tandaan nyo mga G's, sa una, wala pang barometer yung mga babae o sukatan kung high value ka ba talaga o hindi. Dahil mga G's, hindi niya alam kung sino ka. First date nga to. So para malaman niya yun, titingnan niya kung paano ka mag-react sa mga bagay. So kung ikaw, hindi ka, message ka ng message, ibig sabihin kung hindi ka walang buhay, walang ibang babaeng nagkakagusto sa'yo. O wala ni isang man lang na bagay na pinagkakaabalahan mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Well, itong mga bagay na to mag-work. Okay? We all know what we're doing. We're faking our value, or I'm teaching you how to act as is or as if. Okay? Act as if. Okay? Yun yung tinuturo ko sa inyo na umarte kayo na parang ganito. Okay? It's faking your value still. Okay? Pero ang gusto ko talagang gawin ninyo is to be a real or true high value male. But the thing is, since ngayon lang ako lumabas dito, syempre, hindi naman lahat sa inyo marunong na kaagad o alam na kaagad kung paano maging high value. Kaya nga tinuturo ko sa inyo yung mga bagay na to kasi ako, high value male na ako. At ito yung mga nararanasan ko sa mga bagay na ginagawa ko. Okay? At ito yung mga nagiging response sa akin ng mga babae sa mga actions ko. Kaya ngayon, sinishare ko sa inyo. Okay? Kaya kailangan, kung magagawa mo na maging high value ka totoo, na pumunta ka sa gym, mag-focus ka sa purpose mo, mas palaguin mo yung pera mo, mas maging busy ka sa mga activities mo, kung magagawa mo yan, mas maganda. Dahil unang-una, dyan manggagaling yung tunay na kumpiyansa mo, lalo na pagka nagkita na kayo sa date. Okay? At isa pa, kung marami kang pinagkakaabalahan, sigurado, dahil busy ka, katulad ko, na talagang maabot ng 3 to 4, minsan nga 5 hours pa bago ako makapag-response talaga, dahil nga sa sobrang busy ko, hindi ka magiging needy. Makakaiwas ka. Magagawa mo to ng mas maayos. Okay? Pero kung hindi ka pa nga ganon, dahil nag-uumpisa ka pa lang ngayon,
wala kang ibang dapat gawin kundi sundin itong mga sinasabi ko. Okay? Kaya magdi-delay ka ng message or delay ka ng response. Hindi ka mag-i-initiate ng message sa kanya. Dahil mga Gs, ito yan. Ang shit dyan ganito. Dapat, maipakita mo sa kanya na mas mataas ka sa kanya. Oo nga, nasa umpisa, tayo ang mag-pursue sa kanya. Dahil ikaw yung mag-approach, ikaw yung magyayaya ng date. Pero after mo magyaya ng date, hayaan mo na siyang mag-chase ng validation mo. Okay? Dahil isa yun sa mga importanteng bagay na dapat naahabulin niya sa'yo. Actually, yun talaga ang number one thing na gusto niyang malaman from you. Kaya nga, yung mga ibang lalaki dyan, mga beta males na bigay ng validation, bigay ng compliment sa babae, kapalit ng atensyon at pag-asa na ba ng araw, makakasex nila yung babae, nauuwi sa friend zone. Lalo na't ngayon ay nasa social media days na tayo o social media era na tayo. Okay? Kaya wag na wag kang maggagawa ng mga ganung bagay. Dahil ang gumagawa nun, yung mga nice guy. Okay? Dapat pakita mo sa kanya na wala akong pakialam. Kung magagalit ka sa akin, kung hindi mo ko gusto, kung hindi mo ko matataypan dahil ganito ang lifestyle ko, dahil hindi ako mahilig sa text, hindi ako mahilig sa chat, hindi ako mahilig sa phone call, then it's fine. I got plenty of options. Marami akong mga babae dyan. So, kung hindi mo ako magugustuhan, I'll stay the same. I'm not changing for you. O, diba? So, ikaw na ngayon, yung bad boy na hahabol-habulin niya. Okay? Kaya, mag-ingat ka sa mga actions mo dahil yung babae na to may mataas na interest sa'yo. Okay? So, sabihin na natin na napapayag mo na siyang makipag-date sa'yo. At ito mga Gs, tandaan nyo, pag ang babae ay may mataas na interest sa'yo, kahit na meron pa siyang mga importanteng lakad, i-clear niya lahat ng schedule niya. Type ka niya eh. Tsaka isa pa, gaya nga nasabi ko sa'yo, hindi ka nagme-message sa kanya palagi. So, syempre, since hindi ka nagme-message sa kanya, mas maganda kung totally hindi. Na gagamitin mo lang yung phone mo para iset lang yung date, then mananahimik ka na buong linggo. Pero kung talagang gusto kang kausapin ng babae, then gamitin mo yung advanced text gaming ko. Okay? So, nag-advanced text gaming na kayo. So, ayun na, nag-usap na kayo. Okay? Tapos hindi mo pinapakita sa kanya na masyado kang nagpa-pursue. Okay? Then, kung makita niya na yung value mo at nakita niya mataas yan, i-clear niya lahat ng mga schedule niya para makita ka lang. Kahit na meron pang ibang lalaki na nag-set ng date na nauna sa'yo. Okay? Dahil nga ikaw yung mataas yung value. Kumbaga magtataka siya. Sa dami ng lalaking nakausap ko, bakit ito hindi interesado na kausapin ako? Bakit ito hindi gandang-ganda sa akin? Bakit ito hindi sinasabi na maganda ako, na sexy ako, na ganito ako, na ganyan ako, na ganyan, di ba? Bakit ganun tong itong lalaki na to? So, tumatakbo ka ng tumatakbo sa utak niya. Ibig sabihin, kung tumatakbo ka ng tumatakbo sa utak niya, nag-i-invest siya na nag-i-invest. So, kung invested na siya sa'yo at meron kang sinet na date, ang laki ng tsansa, actually, mark my words, 100% sure ako na yung babae na yan hindi mag-flake sa'yo. Hindi siya mangiin dyan o hindi niya ika-cancel yung date nyo. Okay? Depende na lang kung yung babae na yon walang high interest sa'yo. Pero kung may high interest siya sa'yo, panigurado, makikipagkita at makikipagkita ang babae na to. Okay? Kaya dapat, ingatan mo yung mga moves mo. Okay? Delay ng messaging, 3 to 4 hours. Okay? Hindi ka masyado magpe-pursue, hindi ka magbibigay ng validation, walang compliment. Okay? Pakita mo sa kanya, okay, I'm interested. Kaya nga kita kinilala. Okay? Gusto kong malaman kung sino ka, gusto kong makita kung ikaw ba okay, fit ka ba sa akin, ganun. Pero hindi mo sasabihin. Yun yung sinasabi ng mga actions mo. Yun yung pinapadala ng actions mo sa kanya. Yun yung mensahe na nare-receive niya sa mga pinapakita mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, pumunta kayo sa gym, magkaroon kayo ng other activities, mag-focus kayo sa purpose at pati na rin sa grind nyo. Para lahat ng oras ninyo sa isang araw kinakain nito. Okay? Para hindi ka nakatutok lang sa kanya. At kaya rin ang sabi ko sa inyo,
hindi lang isang babae ang tututukan nyo. Dapat meron kayong abundance. Okay? Para hindi na, porque since hindi nga kayo nag-uusap neto, wala kang ibang ginagawa, tas wala ka rin ibang babae, hindi ka ngayon matatempt o mapipilitan o biglang mapapamessage at mapapakontak sa kanya. Yun ang magbababa ng interest niya. Dahil pag ganun ka sa kanya, sinasabi mo sa kanya na mas mataas siya sa'yo. Okay? Dahil willing kang gawin yung mga bagay na yun. Willing kang i-bribe o willing kang masuhulan siya ng validation mo at ng compliment mo, makuha lang siya. Yung sabihin, hindi ka kumpiyansa sa sarili mo as is. Okay? Kaya importante ang self-improvement. Pero kung umpisa mo pa lang ngayon at hindi ka pa masyado nag-i-improve, wala kang gagawin kundi susundin mo lang tong technique na to. Itong strategy na ituturo ko sa'yo. Okay? So sabihin na natin na na pumayag na yung babae na makipag-date sa'yo. So mananahimik ka. Okay? So magsiset ka ng date, let's say Monday, okay? Tapos makikipag-meet ka sa kanya ng Saturday, okay? So, ang gagawin mo, mananahimik ka lang. So, kung good na kayo, tatahimik ka lang. Pagdating ng Saturday at magkikita na kayo, by the way mga Gs, alam ko na sinabi ko sa inyo sa ilan sa mga videos ko na okay na nagdalin lang ang babae sa coffee shop, okay? Pero mga Gs, pinaka-best na lugar na dapat pagdalahan mo sa isang babae pagdating sa first date ay sa mga bar. Okay? Kung saan kayo pwedeng uminom ng alak. Okay? Sabi nila, di ba? Basta't may alak, may balak. Pero hindi mo lalasingin. Ang reason kung bakit gusto ko lang, lasingin mo na rin. Okay? Huwag mo lang betchinin. Okay? Pero hindi ganun ang game natin. Alright? Dahil tayo, ang game natin, kaya lang natin siya gustong dalhin doon, dahil psychological. Dahil pag dinala mo ang isang babae sa ganong klaseng lugar kung saan kayo pwedeng uminom, mas romantic yun. Mas maganda yung vibe. Okay? Pero kung hindi umiinom yung babae, then doon mo pwedeng dalhin sa coffee shop. Ang thing kasi, pag sa coffee shop mo dinala ang isang babae, para lang kayo nagmi-meet and greet. Okay? Para kayo magkaibigan. Pero pwede rin. Okay? Pero ang first option, ang priority natin sa lahat, ang first option na dapat mong puntahan o pagdala ng babae ay walang iba kundi syempre sa mga bar. Okay, punta ka sa bar, restaurant, di ba? Yung mga ganyan, mga grill. Yan, sa ganyan mo dalhin. Okay, kung saan pwede kayong uminom. At pag nakipagkita ka sa babae, dapat hapon o kaya yung paggabi na. Ano mga oras yon? 3 p.m. onwards. Okay, pero best time is 6 p.m. onwards. Pero pwede rin 3 p.m. onwards. Okay? Pero kung talagang kaya mo, o let's say, you can, set the date ng 6 p.m. onwards, mas best yun. Okay? Bakit ko sinabi lang yung 3 p.m.? Dahil karamihan sa babae, since first date, hindi nakikipag-date ng ganun ka-late. Okay? Dahil iniisip nila, paano pagtapos ng oras na to? Paano pagkatapos na nakainom tayo? Diba? Iniisip niyang ganun. Kaya ako nasabi na pwede rin ang 3 p.m. Okay? So, mamili ka lang 3 p.m. or 6 p.m. Pero parehong okay yon. Pero mas best ang 6 p.m. onwards. Okay? So, nakapag-set ka na. So, let's say magkikita kayo sa isang bar. Magis. Dapat, pag nagkita kayo nitong babae na to, siguraduhin nyo na hindi kayo gagastos sa first date. Dahil pag gumastos ka sa first date, makikita ng babae na nagpapa-impress ka. Pag na-sense ng babae na nagpapa-impress ka, ang papasok sa utak niya, gustong-gusto mo siya. Dahil nga, gumagawa ka ng mga bagay hanggang sa gumastos ka ng malaking pera para lang mapasaya siya. Para lang makuha siya. Okay? Kaya dadalhin mo lang siya sa isang bar kung saan yung bar na yon hindi naman ganong kamahalan at hindi ka gagastos ng malaki. At ito pa, kapag yung babae na late ng dating, okay, dahil mga Gs, tandaan nyo, may mga shit test na dadating. May shit test video ako, panoorin nyo, shit test video. Okay, meron ako nyan na kailangan ipasa nyo. Nandiyan yun kung paano mo ipapasa yung mga test na yun sa date ninyo. Okay? Kailangan maipasa mo yung mga test na yun dahil tandaan nyo mga Gs,
kung pag bumababa na ang interest ng isang babae sa'yo, habang pababa ng pababayan, dumadami ng dumadami ang shit test. Mararamdaman yan. Pag dumadami ng dumadami ang testing ng isang babae, ibig sabihin naghihinala na siya sa'yo. Okay? Pero kung pakonti ng pakonti ang shit testing, ibig sabihin, unti-unti na siyang bumibigay sa iyo. Okay? Kaya, maging ready ka sa shit test. Aralin mo yung shit test video ko. Okay? So, let's say, na-late siya ngayon ng dating. Well, hindi naman kadalasan sinishit test ka ng babae o binabasos ka ng babae kapag na-late siya. Pero may mga times na sinasadya nila yan para makita kung paano ka magre-react. And they're doing this subconsciously. Ang gumagana sa kanila yung instinct nila. Dahil ang mga babae, wired sila para mag-test ng lalaki. Para malaman nila kung yung lalaki na to ay high value o alpha ba o beta. Okay? O kaya ba nilang kontrolin. Okay? So ngayon, since pinapakita mo sa kanya na high value ka, hindi ka nagme-message sa kanya palagi, sobrang busy mo, sobrang mysterious mo, di ba? Sobrang lakas ng dating mo, as ngayon magkikita na kayo, bigla naman siyang na-late. Okay? Ngayon, pag na-late tong babae na to, tandaan nyo, sabihin na natin na traffic, dahil pwede naman talaga, lalo na dito sa Pilipinas, di ba? Talagang nata-traffic tayo, wala kang ibang gagawin, kundi papabayad mo sa kanya yung first round ng iinumin ninyo. Okay, dapat siya yung magbayad. No, alam ko sa inyo, sabihin, Boss Josh, hindi ba magagant sa yung babae yan? Di ba tatalikuran ako ng babae yan? Hindi ba mataturn off? Nice guy, nice guy, nice guy, nice guy. Di ba? Ayan na naman tayo. Magpapaka-nice guy ka na naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, ipasa niya yung shit test. It's just a test. Kung sakali man na umalis siya o ma-turn off siya dahil sa ginagawa mo, then effort. Diba? Fuck her. Let her leave. Kung yun yung gusto niyang gawin. Pero, mas malaki ang tsansa na magstay siya at magustuhan ka niya at lalo pang tumaas ang interest niya at lalo pang tumaas ang tsansa at possibility na madali mo o masibak mo tong babae na to kung maipapasa mo yung shit test na yon o magagawa mong ma-execute na siya yung pagbayarin ng unang round ng drinks ninyo. Okay? Dahil ang rason kung bakit ko nasabi na dapat pagbayarin mo siya sa first round ninyo, dahil kailangan mo ipakita sa kanya na high value ka, na hindi niya pwedeng sayangin yung oras mo. Okay? Dahil kapag pumayag ka sa babae na ganun-ganunin ka niya, ibig sabihin, ginagawa mo o pumapayag ka rin na ganyanin ka ng mga ibang babaeng nakakadate mo. So, ang sinesend mong message sa kanya nun, low value ka. Dahil okay lang sa'yo na ganunin ka. At malamang may gumaganon din sa'yo dati, pero okay lang din. So, ibig sabihin, yung ibang mga babae, hindi rin mataas yung value ng tingin nila sa'yo. Hindi ka alpha sa kanila. Okay? At isa pa, mga Jays, wag na wag mong sasabihin sa babae na wag siyang malilate. Okay? Wag mong sasabihin nyo na, wag ka malilate ha, kailangan on time ka. Dahil pag sinabi mo yun sa babae, na wag siyang malilate, ang dating, ang may send mong message sa kanya noon, yung mga unang nakaka-date mo, o pati ibang babaeng nakaka-date mo, nalilate sila sa mga dates ninyo. Okay? So, ibig sabihin nun, kung may ibang babae na nalilate sa'yo, o nalilate sa mga dates ninyo, hindi ka nga high value. Kasi ganun ang tingin sa'yo, baka hindi ka ganun kagwapo, hindi ka talaga katulad ng iniisip niya. So, pinavalidate mo na yun doon. Pinapababa mo yung value mo. Okay? Kaya ang importante, huwag mong sasabihin sa kanya na huwag siyang malilate. Basta hayaan mo lang. At pag na-late siya, pagbayarin mo siya ng first round ninyo. Practice niyo to mga G's. Huwag kayo matakot mawalan. Dahil pag nakita ng babae na takot ka mawalan, ibig sabihin, wala kang ibang babae o walang iba nagkaagusto sa'yo. O ngayon ka lang nagkaroon ng katulad niya. Kaya nga hindi ka magpapa-impress. Hindi ka magpapasikat. Okay? Dapat komportable ka lang sa sarili mo as is. Kung sino ka talaga. Maging kumpiyansa ka lang. Dahil gaya nga nasabi ko sa inyo mga G's, para maging kumpiyansa ka, kailangan mag-self-improve ka. Andyan yung gym, andyan yung finances mo, andyan yung forma mo. Di ba? Di naman kailangan overall. Di naman kailangan maging ikaw na lahat yun. Okay? At least, meron kang pinagkukunan ng kumpiyansa mo. Kaya nga gusto ko na practicein nyo ng practicein to at huwag kayong mauhaw sa isang babae lang. Dahil pag nangyari yun, sigurado, hindi mapapractice yung pinapagawa ko. Balik ka na naman sa beta male way mo. Okay? Tandaan mo, tinuturuan kita maging alpha ngayon. Ikaw ang hahapulin ng babae dahil sa
validation mo. Isipin niya, gusto ba talaga ako na itong lalaking to? Bakit ganito? Hindi ako sinasabihan na maganda ako. Hindi siya nagandaan sa suot ko. Tapos pinagbayad niya pa ako. O, di ba? High value ka. Okay? Kung baga, hindi ka tatakot na kung mawawalan ka, okay lang. At isa pa, ang kagandahan nun, mga Jays, kung di ka gagasto sa kanya, at pagbabayarin mo pa siya, kung sakali man na magpumalpak ka, at least wala kang investment. Wala kang panghihinayangan. Total, enjoy nyo naman din yung company nyo. Diba? Pero kung magagawa mo to na maayos, gaya ng sinasabi ko sa inyo, mangyayari yung dapat mangyari. Okay? Pero gaya ng sabi ko, pag nagkamali ka, malaki ang tsansa na bumagsak yung interest niya sa'yo. Kaya kailangan hindi ka o dapat di ka magpapakita sa kanya na isa kang low value male. Okay? Kung baga para kang celebrity, tapos dumating siya doon para i-entertain ka. Isa siyang entertainer. Okay, huwag natin tawagin prostitute. Mali yun. Okay? Entertainer. Alright? Para siyang entertainer. Ayaw mo siya yung sa'yo. Siya yung magpa-impress. Okay? Kung ba-impress me, tingnan natin kung okay ka. At ito pa, mga G's. Ito yung tricky question na tinatawag ko. May ibang mga babae na tatanungin ka kung nakikipag-date ka ba sa iba. Dapat, ang sagot doon ay oo. Sabihin mo, marami akong ibang kadate. Pero, hindi naman umaabot sa sex. Kung sakali lang tanongin niya na, nakikipag-sex ka ba? Sabihin mo, well, hindi. Hanggang date lang muna. Kasi hinahanap ko kung sino yung pinaka-best na maging date ko dun. Then, yeah, maybe pwede kami mag-proceed dun sa susunod na level. Okay? At sasabihin mo lang yan kung sakaling magtatanong siya kung nakikipag-date ka ba sa iba? Para mapakita mo sa kanya na marami kang options, marami nagkakagusto sa'yo, at tunay na may kumpiyansa ka. Kumbaga, sanay ka talaga sa babae. Pre-selected ka. Okay? At G, yung sinasabi ko sa inyo kanina tungkol sa kumpiyansa, okay? Handaan nyo, wag kayo magpapakita ng mga nervous body language. Ano ba yung mga yon? Masyado ka mabilis magsalita. Kwento ka ng kwento. Salita ka ng salita. Hindi ka komportable sa pagkakaupo mo. Okay? Yan yung mga bagay na dapat wag mo ipapakita sa kanya. Hayaan mo lang siya magsalita sa'yo. Okay? Yung mga bagay na yan na kailangan nyo malaman pati sa seduction, may mga videos na ako niyan. I-check nyo yung mga videos na yon. Okay? Dito, ang tututukan lang natin, paano yung gagawin mo step by step para masibak mo siya sa first date. Okay? Pero yung mga ibang mga details dyan, nasa ibang mga videos ko niya. Ibang videos ko na, i-check nyo na lang. Okay? Meron tayo dyan. Okay. So, ngayon, na nandun na kayo sa bar at nag-enjoy na kayo ng company ninyo, nag-uusap kayo, nagkukwentuhan kayo, okay? Makukuha mo yan, o makikita at makikita mo kung yung babae unti-unti nang nagpapakita sa'yo ng mga body language na pwede na kayong mag-bolt in. Pero tandaan nyo to, walang babae sa mundo na gusto na maitrato sila o makita nila ang sarili nila na isa silang, okay? Wala ni isang babae na gusto na tingnan sila na parang, okay? Kaya, ang mga babae, ang gagawin nila, hindi nila ipapakita sa'yo na gusto nila yung ganung bagay, pero ipaparamdam nila at mararamdaman mo yon. Ano ba yung mga yon? Lapit na silang lapit, hawak ng hawak sa'yo. Okay, yung mga yan. At nakikipagpalitan na ng mga dirty jokes. Okay, by the way, mga G's, hindi kayo magpapatawa na magpapatawa. Dahil kung patawa ka ng patawa, ibig sabihin, ini-impress mo siya. Tandaan mo, siya ang mag-i-impress sa'yo. Okay? At ito, kung sakaling okay na nandun na kayo sa punto na nagkakainitan na okay na, pwede na mag-vote in, wala kang ibang gagawin sa susunod, kundi yayayain mo siya sa lugar mo. Paano mo gagawin yon? Ganito lang, sabi mo sa kanya, habang tumatagal dito, medyo, mas gusto ko nang magkaroon ng o kaya hanap na tayo ng ibang trip. Okay, sabi mo, why not we look for another spot? Oh,
let's go to my place. Sabi mo yan, oh, hanap tayo ng ibang lugar, punta tayo doon sa place ko. Meron akong mga doon, movies, tapos meron din akong beer doon. Doon na lang tayo uminom, doon natin ituloy. Okay? Kung wala ka pang lugar, kasi nga, dahil ngayon ko pala nag-uumpisa, wala ka pang bahay, wala ka apartment, nakatira ka pa sa magulang mo, pero nga, sibak na sibak ka na. Sinasabi ko sa inyo eh. Problema kasi sa inyo, kayo, gusto nyo kagad, sibak kagad. Oo nga, wired nga tayo to fuck dahil tayo mga lalaki, tayo yung wired para mag-procreate. Pati na rin mga babae. Pero hindi ibig sabihin nun, unahin nyo yung mga bagay na to. Pero, since nga, siyempre, gusto nyo pa rin malaman kung anong gagawin, kaya tinuturuan ko pa rin kayo. Pero mga G's, kung wala ka pang place, pilitin mo na magkaroon ka ng sarili mong apartment, pero kung estudyante ka, well, wala kang magagawa dyan. Pero kung kaya mo na, pilitin mo magkaroon ng sariling apartment, mas okay yun. Dahil pagdating sa mga babae, it's all about comfort. Kailangan makaramdam siya ng pagkakomportable niya. Okay? Para mailagay mo siya sa sexual position. Okay? Hindi yung posisyon na kaagad na missionary o doggy. Hindi. Kumbaga, maiposisyon mo yung sarili ninyo na papush na kayo dun sa closing, which is yung sex. Okay? So, sabihin na natin na katulad ko kayo, na meron kayo apartment o meron kayong meron kayong sariling place nyo, or let's say condominium o kaya hotel, okay, o motel. Ayan, o mga paborito ninyo na yung Sogo, di ba? Yung mga yan, di ba? Yung mga nice hotel, yan. Yung mga paborito ninyo, yan yung nakaganon. Ano yan? Anito ba yun? Yun. Kung sakali man na napapayag mo na, dumating na kayo, pumunta na kayo doon, hindi ka basta-basta mag-moves. Okay? Kwentuhan muna kayo. And also, by the way, mga G's, bago ko ituloy ito, pagbabayarin mo lang ang babae sa first round niyo ng pag-inom ninyo, kung malilate siya ng 20 to 30 minutes. Okay? Pero kung wala pang 20 minutes, it's on you. Okay lang yon. Basta wag lang abot ng 20 to 30 minutes. Okay? So, fast forward tayo ulit. Balik tayo sa kanina. So, nakabalik na kayo ngayon sa, sinasabi ko sa inyo, itong talagang real deal. Walang script, walang kahit talagang, ito lang, laman ng utak ko. Galing to sa akin dahil ginagawa ko to araw-araw. Kaya nga nakikita ninyo ako dito eh. Diba? Dahil wala akong ibang binabasa, hindi ako takot sa... Pati yung body language ko, tinan nyo kung ako ba. Itong mga sinasabi ko na to, hindi totoo o hindi ko alam na talaga nag-work. Tingin nyo ba? Hindi nyo mararamdaman na kumpiyansa ako? Malalaman nyo yun kung kumpiyansa ako o hindi. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ako ang pinakamagaling pagdating sa mga bagay na to. Hindi lang dahil nagyayabang ako. Dahil may mga pruweba ako. Okay? Hindi lang dahil kumpiyansa ako, kundi dahil sigurado ako. Okay? So ngayon, nadala mo na siya doon. Sa nandun na kayo sa ngayon? Sa bahay mo. Okay? G, kwentuhan muna kayo. Okay? Tapos, sidus mo muna. Tandaan nyo, meron na ako seduction video. Okay? Na ilalabas ko pagkatapos ng video na to. Meron na ako niyan. Pero i-re-upload ko ulit. Para lang makita nyo ulit. Okay? So, mapapanood nyo yan. Doon nyo malaman paano magsidus ng babae. Pag nag-move ka sa babae, karamihan sa babae, sa unang move mo, ipupush ka. Umaga, pipigilan ka niya na gawin yun. Bakit? Dahil ayaw nga nilang matawag na easy. Okay? Ayaw nilang matawag na easy sila. Okay? Kaya, muna sila. Magpapakipot muna. Okay? Pag nagpakipot siya sa una, ang gagawin mo, titigil ka. Hindi ka magiging masyadong pushy. Dahil kung masyado kang pushy, ibig sabihin nun, gigil na gigil ka sa sex. Ibig sabihin, baka 10 taon ka nang nagja-jack and poy. Okay? Jack and poy ka lang. Kumbaga, tuwing pupunta ka ng grocery store, ang madalas mong binibili, tissue at saka baby lotion. Okay? Alam mo na kung ano yun. Kung ganun ka palagi, turn off yun sa kanya. Kasi ibig sabihin, wala ka gusto sa'yo. Wala ka ibang dinidate talaga. Nagloloko ka lang. Okay, so, layo ka lang. Kwentuhan lang kayo ulit. Sidus mo lang ulit. After 30 minutes, fire ulit. Okay? Pag ayaw ulit, pangatlo, fire ulit. Okay? Hanggang sa bumigayon. Bibigayon. Basta ang babae, sumama na sa bahay mo, napakalaki ng chance. 99% bibigay ang babae. Pero syempre, magpapakipot siya. But again, hindi porke may high interest, sigurado na kaagad. Kaya nga 99%. Yung 1% na yon, magmamatter siya kapag bumagsak yung interest niya. Kaya dapat pulido yung gagawin mo. Kaya,
pagkatapos nun, o kung sakaling bumigay na siya sa'yo, pagkatapos niyang bumigay sa'yo, wala ka pa rin ibibigay na validation sa kanya o kahit na ano pang compliment. Okay? Dahil pag nagawa niyo ng pulido lahat ng mga bagay na sinabi ko sa inyo, gaya ng sabi ko kanina, sureball ako na yung babae na yon o sino man yung babae na i-date mo, sigurado matitira at matitira mo yon. Masisibak at masisibak mo yon. Kaya dapat kalmado ka lang. At gaya ng sabi ko sa inyo, dapat dalhin nyo yung babae sa isang lugar kung saan pwede siyang maging komportable. Huwag naman sa bahay na nandoon yung nanay at tatay mo, nandoon yung mga kapatid mo, o meron kang roommate. Hindi siya magiging komportable doon. At ito pa, isang tip na ibibigay ko sa inyo. Mga G's, pag kumuha kayo ng apartment, siguraduhin nyo na yung apartment ninyo studio type lang. Bakit? Para at least, wala siyang dahilan na doon lang kayo mag-stay sa sala nyo. O kaya hindi niya hindi niya maiisip na kaagad na gusto mo lang siyang sibakin. Okay? Dahil laro nga yung game. Okay? Kahit na alam naman niya kung ano mangyayari sa inyo. Kumbaga, sumama ako sa kwarto mo, hindi naman dahil ako. Okay? Sumama ako sa kwarto mo kasi wala ka namang ibang place. Kundi kwarto mo lang. O, di ba? Palusot na rin yun, ninyong dalawa. Pero alam niyo naman na pa-bolt-in na kayo. Okay? Kaya, mas maganda nang kukunin mo apartment is studio type. Walang sala. Pasok na kaagad sa kwarto. Okay? Yan yung madalas na tinatawag natin na bahay na walang sala. Bahay na walang kusina. Diba? Kwarto na kaagad. Okay? At kung wala ka namang apartment pa, then kumuha ka ng kwarto. Okay? At gaya ng sabi ko sa inyo mga G's, etong strategy na to ay magiging effective lang sa mga babaeng may mataas na interest sa'yo. Okay? Hindi yung mga babae na tingin sa'yo 5 or 6 ka lang. Pero kung 5 or 6 ka lang at binigay niya sa'yo yung contact number niya o na kinontak ka niya dahil siya kayo nag-initiate, binigay mo yung number mo sa kanya, tapos siya yung nag-initiate sa'yo. Okay? Kung siya yung wag kayo mag-initiate ng contact, okay? Dapat siya palagi yung mag-initiate ng contact. Kailangan mapakita mo sa kanya na mas mataas ka sa kanya. Okay? Hindi pantay, lalong hindi mas mababa, mas mataas ka sa kanya. Huwag mo ipapakita din sa kanya na o huwag kang gagawa ng mga bagay na magbibigay sa kanya ng sinyales na hindi ka nakakakuha ng mga babaeng nasa level niya. Kumbaga wala sa league niya. Okay? Kaya kailangan walang validation, walang compliment. Hindi ka magpapa-impress. Dapat kumpiyansa ka lang sa sarili mo as is. Alam mo na na dapat kontento na siya at magiging masaya siya sa pagiging ikaw lang, sa personality mo, sa looks mo, sa paano mo dalin yung mga bagay, pagpasa mo ng mga shit test na meron akong video, ulitin ko, okay? Kaya gaya nga sabi ko kanina, itong bagay na to ay para lang sa mga babaeng may high interest. Okay? Sa mga may high interest. Pero kung may low interest, let's say 5 or 6 lang ang tingin niya sa'yo, matataas mo pa rin yun. Okay? Yun nga lang, masisibak mo yan sa second or third date. Okay? Second or third date. Ito pang first date. Okay? At para mangyari yan, panoorin mo yung video ko kung paano gagawin yan, yung ligaw killer video ko, kung saan makikita mo kung o matututunan mo kung paano masisibak ang babae sa loob ng 3 date. Okay? Pero doon ko explain kung paano yung paano sibakin yung may low interest at saka may high interest. Okay? Na hindi masibak sa first date. Pero ito, pag ginawa mo to na maayos, sigurado ako 100% masisibak mo yung babae. O make it 99% lang. Para naman mas realistic sa mga katulad nyo na walang tiwala sa mga sinasabi ko, iba sa inyo. Okay? Na nagda-doubt. Okay? Na, okay, 99% dahil ngayon 1% na yon dahil magpa-fucked up ka. Kumbaga, ikaw yung nagkamali. At yung pagkakamali na yon ay pagpapakita ng sobrang interest sa kanya, ng high interest. Tandaan nyo mga G's, pag nagpakita kayo ng high interest sa babae, bumabagsak yung interest niya. Okay? Tandaan nyo, pag nagpakita ka ng interest ng high interest sa isang babae, babagsak ang interest niya. Okay? Dahil makikita niya na ginagawa mo hindi ka sanay na sa mga babaeng katulad niya o wala ka talagang babae sa buhay mo. Handaan nyo, ang mga babae gusto nila yung mga lalaking pre-selected, yung maraming nagkakagusto. Parang ikaw, pag pumunta ka sa YouTube, ano bang hinahanap mo? May mataas na subscribers, may mataas na views, di ba? Mas mataas na likes, di ba? Nang hindi mo man lang nakikita na mas magaling pala yung iba, ang rason lang kaya mo pinili yung isa, kasi nga, mas madami yung subscribers niya.
nang hindi mo alam, mas magaling talaga yung content nung o quality nung iba. Marami dyan sa YouTube. Marami ako nakikita dyan na mas mataas pa yung views sa akin, mas mataas pa yung subscribers. And by the way, pang 5 buwan ko pa lang ngayon, o 6 months. O ika 6 months ko pa lang ngayon. Kaya, ganun talaga pag kinumpara mo ako sa kanila. Pero still, pag kinumpara nyo naman yung mga content ko at mga sinasabi ko, lalo na yung mga tinuturo ko sa inyo, mas malupit yung sa akin. Na kahit kaninong pa ikumpara dyan, kung may makikita ka na mas malupit pa sa akin, gaya ng sabi ko sa inyo, ipapaputol ko ang edits ko. Papaputol ko yan! Sa harapan pa mismo ng, madla. Gusto nyo ipa-video pa natin. Kaya, magtiwala kayo sa bagay na to, sigurado ako, at practicein nyo ng practicein. At gaya ng sabi ko sa inyo, improve nyo yung sarili nyo. Gawin nyo, hanapin mo yung purpose nyo at mag-focus kayo sa grind nyo. Dahil mas maganda na tunay na high value ka na, yung hindi ka na mag-act as if, okay? Para ikaw na yung katulad ko. Hindi mo na kailangan pang mag-strategize, hindi mo na kailangan pang, parang di ba tinan mo, mga ibang mga clients ko, actually, kumuha na ako ng assistant para lang magre-reply sa kanila dahil di ko na talaga mahawakan yung oras ko. Sa dami ng ginagawa ko, ilang clients sunod-sunod sa isang araw. Tapos, meron pa ako, nagsusulat pa ako ng libro, gumagawa pa ako ng vlog. Isip nyo, para bago ako mag-vlog, ang dami ko mga preparations na gagawin, ang dami ko pang kailangan unahin, tapos meron pa akong business. Dami ko pang mga inuuna mga bagay. Still, di ba? Pero namamanage ko pa rin na maayos. Pero, gaya na sabi ko sa inyo, dahil sa dami ng ginagawa ko, yung oras ko nagiging scarce. So, nagiging high value talaga ako at yun yung bagay na gusto kong mangyari sa inyo. Maging tunay kayong high value. Pero kung ngayon, hindi pa, then act as if. Umarte ka muna na parang high value ka at ito yung tinuturo ko ngayon sa inyo. Pero pagdating ng 2021, next year, lahat ng mga lalaki sa Pilipinas, lahat ng mga Pinoy, gagawin na nating puro alpha male. At itong channel na to, mark my words, magdudumi na sa buong mundo. Okay? Kaya laging tandaan na magpayaman, unahin ang sarili, at sumibak na maraming puta, yo! Peace! Boom!